buhata ang mga bulaton nga walay pagbagulbol or walay pagkiglantugi or pag-reklamo. So nganong giingon na ni Lord kay kabalugid si Lord nga na ay mga tao nga matrabaho lagi pero magbagut-gut, magreklamo. Ang sugot ni wala gitolerate ni Lord, wala niya gituguti, dili siya mosugot nga magtrabaho ang uban pagbagut-gut reklamo. Kinahanglan kitang tanan na magtrabaho ta nga walay pagreklamo, walay pagbagulbol. Okay, Philippians 2:14. Philippians 2:14. So, ino dinhi nga atong buhaton ang buluhaton nga walay bagul sa magbuhat kita sa buluhaton. Magbuhat tas buluhaton 2:14 nga walay bagulbol. Kay kabalog gid siya na igabagulbol. Kanya tan-aw nato kay atong topic karon, do all things without murmuring, without complaining and arguing, or without murmuring and disputing. And the result of murmuring and complaining. Duhata ang tanang butang nga walay pagbagulbol o pagpangutana, wa pay daghan mga kuskus, balungos. Oh. So tanaw na tong NLT, makabag ka sa NLT. Kay kabalugid si Lord nga naadyoy magbagulbol. Naadyoy magbagulbol, magtrabaho pero magbagulbol. Bisan pag dili makita ta sa tao pero kabalo si Lord nga ang atong kasi hunahuna na anay pagbagulbol. Nya wala to atong mabawaan ato din mapalkaron unsa mga stories nga naay pagbagulbol ug unsa resulta kung magbagulbol ta. Karon kay ginatudloan man ta sa pulo sa Ginoo, di pa na tapon sa na, di man sa mahitabo kung ato nang supakon. Oh. Kay nganong ingana atong kinabuhi kay naay hinungdan. Oh, naatay hinungdan nga nangapakyas ta sa mga pagtuman sa pulong sa Ginoo. So dili do everything. Buhata ang tanan nga walay pag-complain, pagreklamo ug argue, makiglalis. Kasi makiglalis pa jud. Mao ni kasagara. O daghana siya nga mga panghitabo o matod pa sa pulong sa Ginoo sa sunod ana. Unsa may purpose nganong si Lord, nag-comment si Lord ana, verse 16. So that no one can criticize you. Walay maka-criticize, walay makapangdaot kaninyo, walay maka-sulti dili mao. So that no one can criticize you. Live clean, magpuyo ta nga hinlo. Hinlo atong bakbak nga wala tay sige reklamo. Wala tayo reklamo sa trabahoon, wala tayo reklamo sa mga buluhaton. Live clean, pagbuyo nga hinlo, innocent lives as children of God. Inusinti kuno nga mga inusinti kinaboy sama sa anak si Ginoo, shining like bright lights in a world full of crooked and perverse people. Nga kung buhaton ko na nato na nagsidlak ko ta sa hari-hayag nga pagsidlak diri sa kalibutan nga puno sa mga lautang mga tao. Kay lain manggod nga kung manarbaho ta ang mga believers pag may bagulbulan, ang unbeliever dili bagulbulan. So ulaw kayo no. Ulaw kay sanan nga mga kauban ang believers, dili Bible believers, dili himasag Bible, nang himasag Bible, bagulbulan, reklamador. Dili maayo nga paminawon, dili maayo nga tatlantawon. And then, atong tan-awon ni karon sa story, unsa result kung magbagulbul jud ang tao? Kay naa may result sa tanan nga mga balaod na ay consequence, di ba? Sa tanang balaod na ay mga consequence ay offenses. Gikan sa mubo ngadto sa heavy nga offenses or punishment. Okay. So, diinatan ni Lord nga buhaton ang tanan nga mga buluhaton sa ato pa, dili siya mosugot nga wala tay buluhaton, dili wala tay trabahoon. Do all things without murmuring. Buhaton ang mga butang nga walay pagbagulbol sa ato pa, motrabaho jud ta. Kitang tanan mo trabaho. Ang bata dili man na obligasyon magtrabaho ng bata, pero dako na magtrabaho na. So,
kung atong sabton ng Biblia, backward sa 14, kitang tanan magtrabaho, manglihok. E kung manglihok ka tanan, dako tag-agi, o nagpadayag na nga, mature na ta. Because mature people, mutrabaho naman. Ang mga mature tao mutrabaho. Ang immature na tao, dili pa magtrabaho. Mag-relax lang na sila. So, nga na, no. Now, let's proceed to an example nga story. Numbers chapter 21. Numbers chapter 21. Numbers chapter 21 verse 4. Numbers chapter 21 verse 4. Then the people of Israel set out from Mount Hor. Ang mga katao sa Israel, matud pa ni panaw na gikan sa Mount Hor, taking the road to the Red Sea. Paingon na sila sa dalan sa Red Sea. Umatud pa, to go around the land of Edom. Paingon na po sila sa yuta sa Edom. But the people grew impatient with the long journey. Sa ilang paglakaw, paingon dito, kay journey man ni paingon sa promised land. Biyahe ni paglakaw ni pagbaktas ni paingon sa promised land. Kunya, gikapoy na sila, the people grow impatient. Nawadhan na sa pasensya. Kining tao mawad ano pasensya, mo din nato na ay na dayoy magawas sa bakbak. The people grow impatient with the long journey, kay gikapoy na sila sa ilang pagbaktas. So, kasi pasabot ani nganong wala tagai sila og ato panahon na wala pa mga nailigid vehicles nga pares aron. Kay gusto ni Lord paingon sa land of promise, land of abundance, place of abundance is mag-sacrifice tag effort going there, and we have to undergo the journey nga paagian ni Lord sa tuwa. So kinahanglan daghan sa agian nga mga agianan paingon ito sa land of abundance. So matod pa dinhi tungod sa ilang pagka wala ni pasensya, pailog, isapot na sila sa kadugay nga journey. Verse 5, and they began to speak against God and Moses. Nagsugod na sila og bagulbol batok sa Dios ug kang Moses. Nganong kang Moses man? Kasi Moses man po'y nag-release sa message ni Lord. So nagsugod sila bagulbol batok sa Ginoo ug kang Moses. Nagsugod sila bagulbol batok kang Lord ug kang Moses. And why have you brought us out of Egypt to die here in the wilderness? Nagreklamo sila nganong gidala pa man gipagawas pa man ninyo sa Egypt para lang mamatay diri sa kamingawan. Inga na ka-short ilang understanding. Remember ang saad ni Lord, dalpon sila sa yuta sa saan, yuta sa kadagaya, dili sa haya. Pero para nila, mahaya na sa matay na sa gutom. Never believe God anymore. Nawa na ilang pagtuos Ginoo. Nawa na ilang pagtupagsalig si Ginoo. Sadyang naa na sila sa kamingawan. Naa na sa dapit sa kamingawan. Sometimes God will bring us to the wilderness place. Ngamingaw nga dapit, nihit nga dapit, init nga dapit, kay gisukod ta ni Lord kung naabatay endurance ana nga dapit. Naabatay paglahutay, naabatay patience. God is testing our character. God is testing our faith or courage. In the place God has brought us. If we are complaining or murmuring. So nabulagay ko nila. Gibaso nila ang Ginoo. Na yung mga tao karon gabaso sa Ginoo sa ilang sitwasyon. Sa dapit ni ilang nahimutangan. Ngano di butangan bahaonon, tubigunon. Diba? Na yung mga ingana. What is it? Why have you brought us out of Egypt? Remember that Egypt means black. Itom, ngit-ngit.
land of bondage. And Pharaoh means big house. Ako nga balay. Siya'y gihimong balay sa kaaway. Ang iyang lawas, gihimong balay sa kaaway si Pharaoh. Big house. And then Egypt, the place, the territory of the enemy. Darkness, land of slavery. Yuta sa bihag. Yuta sa mga ulipon. Land of slavery. Grabe sila mag-enslave. Grabe sila magdaog-daog o mga sulugoon. So gusto nila nga dito sa Egypt, bisag ulipon sila, gusto sila mabalik sa pagkaulipon. Na yung mga tao nga nakadawat nagagawas na sa prisuhan, nagawas na sa territory sa kaaway, nagawas na sa kamot sa kaaway, pero gusto na mo balik. So ganun gibrayan na ganun gibdalaman o ninyo sa ganun gipagawas pa man sa Egypt para mamatay lang ito sa kamingawan. They complain, mo na ilang complain. Ang katuyuan ni Lord, kaayuhan silang tanan. Si Moses nga na gyapon. Pero para sa mga tao nga na-deceive na sa kaaway, nalingla na sa kaaway, nalimbungan na sa kaaway, sila'y sakto, ug ang Ginoo sayo, ug ang alagad si Ginoo sayo. Diba? Ang nahimo sayo, ani nga verse, ang Ginoo ang si Moses. Pero ang tinuod nga sayo, sila. Na ay mga una sa taong abi nagsakto, pero ato ba nga sino sayo? So, there is nothing to eat here and nothing to drink. So, aning sa babaw sa verse 5, the first sentence is, they complain God and His servants. And then, sa sunod, they complain about God's provision. Nagreklamo sila sa Ginoo o sa alagad sa Ginoo, o nagreklamo po sila sa provision ni Lord. Kasi yun, durata ang tanan nga walay pagbagulbul o pagkiglalis. Nagsugod na sila dili na magbagulbul. O kung ato masaktan, ato di masuta, pero kung sa resulta, maayo ba ang epekto kung sige tagreklamo? So walay kaunong diri, walay ibnang diri, and we hate this horrible manna. So, reklamo nila ang provision ni Lord. Reklamo nga, kaya gusto sila abundansya, gusto sila og kanang lami. Na ay mga panahon nga, ginatesta ni Lord, ginakuanta nila sa atong pagkaon. Ginadisiplina ta ni Lord, ginatesta ni Lord. Makaya ba na to? Zato, be satisfied, be content. Kung sa ihatag ni Lord, dawanda nga walay pagulbul. So nagreklamo sila sa provision. Wala sila ganay sa mana. Ano man, na-deceive naman sila. Kato provision ni Lord. Pwede man si Lord kamilagro ato o abundansya. Kamilagroso man siya. Pero part to sa process. Part to sa testing ni Lord. O kitang tanan mong agi anak. Na panahon sa kanihit, ikaw ba mainggit? Ikaw ba musinggit sa pagreklamo? Mali ko na ako panahon sa kanihit, kay part na sa process ni Lord. Ikaw ba mainggit sa uban? O ikaw ba musyagit, musinggit sa pagbagulbol? Ginatanaw din na ni Lord. Ang atong kasing-kasing ko na unang ang mga gawas to baba, atong mga tinanawan, linihukan, gitanaw dyan na ni Lord, di dyan na malalis. Kaya wala siya nag lingiw-lingiw na to. Wala siya nag kini nagtago-tago. Okay, there is nothing here to eat and nothing to drink, and we hate this horrible manna. Wala na may ganahin ng manna. Usay mo, reklamo ng tanga sa atong pagkaon sa provision ni Lord. Verse 6. So, mo ni karon, naglagot man si Lord, mo ni kipikto sa pagbagulbol. So the Lord sent poisonous snake among the people, and many were beaten and died.
Manikarga ang topic, do all things without murmuring and arguing, and the result of complaining. Buhata ang nabutang nga walay pagbagulbol o pakiglalis, o ang resulta sa pagbagulbol. Ang resulta, kaya nagbagulbol man sila, naglagot si Lord. Kaya naglagot si Lord sa to. So the Lord sent poisonous snakes among the people. Isugo ni Lord ang mga halas. Isugo ni Lord ang mga halas. Paggawas mo. Pangpaaka ang mga taong magulbulan. Kaya pwede suguon ni Lord ang iyong mga binuhat. Kaya siya may magbubuhat. Amen. Kung ikaw hire, ikaw leader, pwede ka manugo. Under sa power ni Lord, ang tanang binuhatan niya. So, isugo niya poisonous snakes, mga snake nga mo, makapatay. Dili lang python, ang python, dili man makapatay ang ilang venom. Mapatay lang ka kung likusan ka tungkol sa kusog. Poisonous snakes, mga cobra, sana, mga gagmay na sila. Gagmay sila. Di ka madlok silang size, pero kuya, makapatay lang venom. Kung wala pa nasuko si Lord, iya ba din yung buhaton? Nasuko siya kay ang pagbagulbol makapahagit. Na kung mahagit, na ay dili maay mahitabo. So, sa kapungot ni Lord, wala din na paghadlok ra nga na ay mga bitin manggawas nga dili poisonous. Poisonous nga snake ang ipagawas ni Lord. Venomous snake. Suko nagigay siya. Kaya mapungot siya sa mga badlungon. Para kitang tanan, dili na mag-awat-awat, magbadlungon kay magbadlungon. Mag-complain. Kaya para maka-learn tag lesson nga magbugungtas atong kinaiya, magbugungtas atong magbugungtas atong kaugalingon para di ta makahatag og kagubot, dili ta makapahagit sa Ginoo. Kaya kung Ginoo na mahagit nga masuko, luoy jud ang tanan. No? Ngano poisonous pa dili lang snake nga panglisang lang. Oh, dili lang snake nga panglisang lang. Ganong poisonous naman. Suko na dyan kay si Lord. So, isa niya nga, result, kung magbagulbol ka. Ang kuyaw ng mga bitin nga makapatay. Sa to, among the people, sa makatawan yun, and many were beaten and died. Kung daghan yun ang napaakan kung nangamatay ang uman. So, sa pasabutan na, tugutan ni Lord ang kaaway kung kita makikaway sa Ginoo. O makikaway sa alagad si Ginoo. Ngagi, tugahan ni Lord sa mga mensahe. Tugutan niya ang kaaway. Tugutan niya. Suguan na niya. Pwede siya masugo. Kay iya man itong pinuhat. Isa nga resulta sa pagbagulbul. Kapungot ni Lord. The anger of the Lord will burst. Magkagalagot ni Lord kapungot. And then kay kaglagot sa kapungot na siya buhaton. Iya din isugo ang mga poisonous snakes na mangnungha. Pagtira ba siyang daghana? So ngilgid kita awon, di ba? Ngilgid kita awon pati daghanang halas. Magpili lang ang halas kinsa ipaakon. So ikaw pati lisan ka sa ilang halas, kay mga poisonous man, malisang ka pa, mahadlok ka pa, tungod kay baba, wa pungi. Hello? Wala mapugi ang baba. Wala mapugi ang kinaiya nga dili maayo. Kung mautungan, nasuko si Lord. Tinuod ba puno sa grasya kung kasi tinuod yun na, pero magputong po siya kung agiton. Hello? Muna, nga careful ta sa atong mga kinaiya nga kanang murag kinsino. Oh, abi na kita'y sakto, makikaway ta, magiglalis ta. Ginoo alagad si Ginoo. Ni sakto. Mo pa gipakadautan. Mo na kasagana karon. Kabadlungan gani sa pulong si Ginoo, maulit nga dayon. Ngayon din atag ng mga pastor ato ta sa laing simbahan. Di ba? Let's proceed to the next verse.
Then the people came to Moses and cried out, O tanawa. Nagreklamo sila sa kang Moses o sa Ginoo. Pag naanay silot, naanay consequence, nasuko na si Lord, nagbamtang nag-consequence or silot. So Moses, ito, then the people come to Moses and cried out. Ang ilang gireklamuhan, ang ilang gibagulbulan, maupag niya po ilang giduulan para sila matabangan. Ako ba, dili na po duol, kaya maulog duol, magpaampo. Kaya nagreklamo lagi. Ang ilang gireklamo ng Ginoo, ang si Moses na lagad sa Ginoo. Ilang gibagulbulan, gi-blame, patikin nilang, idaw-yaw, patikin nilang yaw-yaw. Matod pa sa pulong si Ginoo, nasuko si Lord, o ipagawas niya ang maghalas ng poisonous snakes. Pagpagawas at kahit ang pagkaguban ng paakan, kanya nangamatay. Anak pa din sila ni Tiabaw na po sa Ginoo o nihila. We have sinned by speaking against the Lord and against Him. Anak pa sila nakarealize. Nakasalak ni batok sa Ginoo o batok ni Moses. Pray that the Lord will take away the snakes. Hangyo sila, paampo sila. Moses, ampuin taon ni. O pag ampo si Ginoo nga kwaon ni Lord ang snake, kabalo sila ang Lord nagpadangat ato. So tugutan ni Lord ang kaaway, tugutan ni Lord ang mga butang nga dili maayo para pagdisiplina nato. Ay para nga dili ta matolerate sa atong dili maayon kinaiyag dili maayon baba nila. Amen. Ingana si Lord. Disciplinarian siya. Dili siya gusto mo tolerate o sala, dili mo tolerate o kinahiyang di mo. Diba? So, kung kinsa ilang gibagutbutan mo ora po ilang duulan kay mo lagi ang alagad si Ginoo mo umaytig pataliwala ni Jator. Atong panahon na. Naghangyo sila nga magampo si Moses sa Lord para kwaon ang snake. So Moses prayed for the people. Si Moses nag-ampo po sa mga katawhan. Kaya mo magito yung rule. Tanaw na to, pag-ampo ni Moses sa Ginoo, pag-ampo ni Moses para sa katawhan, and next verse 8. Pag-ampo ni Moses kang Lord, naaday tubag si Lord. So, basta ay dili mo tubag si Lord kung wala tayo pag-ampo. The ask and shall be given. Call upon me and I will answer you and I will show you great and mighty things which you do not know. Muna nga, kasagaran, di ba, wala mo kabantay, kung di ka mag-ampo, walay tubag si Lord. Kung di ka mag-ampo, walay vision si Lord, walay revelation si Lord. Kaya dili siya magpadayag kung dili ka maghimo sa tubulaton. So then the Lord told him, nag-ampo man si Moses para sa katawan si Ginoo na bagulbulan. Ni tubag din si Lord kay Moses siya, make a replica of poisonous snake and attach it to a pool. Paghimo og dabulagway sa atong maghalas nga mga poisonous or venomous na snake, and then nga attach sa pool, i-attach sa pool kanang murag plug pool. Muna karon makita nato sa logo sa kanang drugstore nga naay bitin na aday murag pool. Wala siya. Okay, sa paghimo, wala effort pa si Moses na ay mga instruction ni Lord nga dili lang madalag pulong kay dili buhaton. Dili pa riya ang instructions ni Lord. So, make a replica of poisonous snake and attach it to a pool. Paghimog, itsura, anang halas sa atong awaton, kinangnan, awaton ni itsura atong poisonous, katong poisonous snake, awaton to. Mag-effort pag yun, naapay buhaton nila nga, kanang buhaton nila, o ang materials ato, ilang pang i-gather ang materials, buhaton dayon. So, isa pasabot, na ay effort. Magtiyaga pang alagad si Ginoo. Grabe nga tiyaga alagad si Ginoo. Nga naon lang dayon sa mga membro awayon lang dayon, no? Malang ginawag away din sa membro taro, alagad si Ginoo taro.
Muamad makidapit ang Ginoo sa alagad na tarong. Kung dili tarong, di siya madapit ang Ginoo, dili man din siya compromise ng Ginoo. So pag yung replica sa poisonous snake and attach it to a pool. So mag-effort gid si Moses. O ang mga tao masaligan niya, mutabang to. O pagwa sa mga materials. Di ba? And then pag human ato, nga mapurma na, i-engrave pa to, purmahon pa to. Hello? I-atas na po sa pool, bakit sa pool? Pagkas nag-engrave sa to, materials. And then i-atas sa pool. All who are beaten will live if they simply look at it. Kadtong napaakan o namatay o kakamatay. Pumutan-aw lang sila atong bitin nga poisonous nga nakaatat sa pool, gibutang dito sa pool, sa ato ba ituboy, itaas. Maulian sila. That's the power. So ang pagbagulbol, pagreklamo, dili gid siya maayo ang resulta. O maghatod o balatian o kamatayon. Isa ana. Maghatod o balatian o kamatayon. O, patod pa. Kung mututok sila ato nga bitin, nga gihimo ni Moses, nga sama sa poisonous snake ang hitsura. Ibutang niya sa pool, itaas to siya. Kung mututok sila, mabuhi sila. Tutok lang yun. Sa ato pa ko na atay balatian, tutok ni Jesus. Tutok sa healer, dili sa killer. Gapon, sa buntag, tingalang pagawas ako sa kwarto, si Michael nakauna nagmata. Nahibuong ko. Kung na kauna naman nagbataan niya. Ingon din siya, piling ko din siya sa may sakit akong tiyan. Makikap na kung hilangtan gid siya. Automatic din ko nag-ampo in Jesus the Espiritu sakit sa tiyan, unclean spirit, nag-attack sa tiyan, o kemo spirit, espiritu hilanat, pahawa. Sige kong ampo. Hikap na po dahil ako sa pag-ampo. Ang iyang kainit, ang iyang hilanat, hinahinay na ka, subside na. Oh. And then, muto ako. Nagtrabaho na ako. Palabin. Nandun na kamong luto. Nakalimot man ko, pag pangaligo nila, ni-upload ko sa ligo, nakalimot ko nga, na-init dito sa... Di palibot ko ni Lord. Kaya nga naman, out of proof nga, once nga giayo na. Hello? Nakalimot siya. Nakalimot man ko nga init-init siya. Once na to, ang tanan nga mututok sa bitin will live if they simply look at it. Sometimes, ipalimutan ni Lord, kaya makita tag milagro. May ganyan nga, nga nung maguna-una pamangkagwan nga, wala naman angay hunahon. Amen? Hello? Nga nung maguna-una ka negative nga, wala naman angay hunahon negatibo. So sometimes, kinatugot ni Lord nga nga to let us see miracles, how powerful He is. Wala ay lang pagbagot-bot, di ka magreklamo na punta, nga nung tilanat. Hello? Ito, buhatan lang ang tanan nga walay pagbagulpul o reklamo. Kaya nga kung buhaton na itong tanan is walay lain, laban ang kinudili malain. Amen. Hello? So muna, kay kabalugit siya nga nagatrabaho, nagalihok na bagulbul. Daghang reason na nung gabagulbul. Sige, nagtrabaho, muni na. Kabalugin si Lord. Bisan pagdili ko, gawas itong babalas ko, kasing-kasing ko na kabalugin po si Lord, ana. Ito, sa tanan na itong buhaton na ito nga, may gugma, 1 Corinthians 16:14, o sa Colossians 3:22-23, whatever you do it heartily as unto the Lord, not unto men. Pwedeng wala tayong reklamo, wala niabot sa atong reklamo sa tao, wala niabot ng istorya, pero niabot na nas Ginoo. Anang panahon na gagipati nato naabot na nas trono sa Ginoo. Wala ni sumbong nga respondents, wala ni sumbong nga tao ni sumbong, pero ato ba nga sinusumbong na anay kaso nga ingana.
So, sinahitabo. Okay, let's proceed to the next one. So, Moses made a snake out of bronze. Naghimo si Moses o snake, gikan sa bronze and attached it to a pool. Ituman ni Moses ang instruction ni Lord. Because if God's instructions, when obeyed, can stop distractions. Ang instructions ni Lord kung matuman can stop distractions. Balik ko na ako. God's instructions when obeyed can stop distractions. Ang mga instructions ni Lord, ang mga sugo ni Lord, kung matuman, makaundang sa mga distractions or mga kamatay, mga kadkat, ng mga kining sa nang distractions, mga kagugot, mga di maayong mahita po. Tinatest kita ni Lord kung maka-follow ba tag instructions, maka-obey ba tas instructions. Kaya kung ma-obey na ito, makalikay kita sa distractions. So kung sige ng tao, complain, sige tag reklamo niya, wala pa tag ibuhat, di maayo. Kung di kita ka-expect maayo atong, muna ako nagbabati ato ko, di siya ka-expect na. Bisan pa kung saan itong paningkamot kung atong kasing-kasi ko na una, atong character. Kita gapoy hari, kita gapoy ako pagbubuto na matuman, dili ang kabubutos Ginoo, wa jud gapoy nga. Ginatudluan jud ni Lord sa maayong pamatasan. Sa to na atay self-control, atay patience, atay love. Kung naa ka ana, dili ba kita magreklamo. Wala jud tay gubot. Amen. So, hindi tuman ni Moses bronze na snake ang gihimo. Giatas niya sa pool, then anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. So, ang bisan kinsa na napaakan sa poisonous snake, na makatanaw. Sa ato pa katong buhi, makatanaw. Bisan, kapag tinuon na siya, basta makatanaw pa. Sa ato pa, mintas buhi pa ta, natay chance. Kung patay na ta, wa natay chance. So, anyone who was bitten by a snake could look at the bronze snake and be healed. Ang bisan kinsa, nga gipaak na kay katong ay poisonous man to siya na ay time nga mamatay mo tong waluwalo ra kuno ka oras taman kada waluwalo nga bitin ra ka oras ang pinakataas mamatay na siya time limit kano sa mamatay ang tao kay mosaka man ang poison ana ang sting ana ang venom ana mo circulate man sa dugo pag abot sa heart di na maglisod na ginhawa. Affected na ang pag-pump sa blood. Affected na mo na mamatay. So isa to ang tanan nga mututok sa ato kabuhi pa. Bisag kamati nun na, mututok lang yun si Ginoo. Na by chance. Because this this speaks about Jesus' hand on the cross. Nga kumutan atas sa healer. Nganong snake pampud? Nganong snake pamanggipud nga kanang ipakuan ni Lord. O nganong snake mampud ang bronze? Ikaw to? Snake to snake. Diba ang yawa? Ang yawa, usa siya kataraang bitin. Sa Revelation chapter 12 verse 9 man siguro na. Ang yawa, kanang describe nga karaang bitin. Oh. So snake to snake, power to power. Related siya katubitang sungkod ni Moses nga ingon si Moses nga unsa man ako pagpakuan ito sa Egypt. Kinsa naman ko? Ingon dayon si Lord, unsa na sa imong kamot? Isa sungkod. Tiguang na malagis mo si sungkod, rod or staff. Isa nga, i-its na imong sungkod sa yuta. Pag-its na ni Moses, nahimo, bitin. Ganong bitin pa man, sure. Kaya na mensahe. Na pwedeng gamito ni Lord na daw bitin para makig-away sa bitin. Hello? Muna ito mong bitin. Ingon din si Lord. O juta ang bitin sa iyang iko.
May ganit wala pa siya na pujutang bitin sa bamba. Pujutang bitin sa ikop. Oh. So pagbudjut di pag ana gid mo sa bitin, pagbudjut gid niya nakadapat na inkamot sa ikog sa bitin. Di balik din siya kahimong sungkod. It means God can make miracles. Just obey and you will not be hurt. Tumanan lang siya o di ka maunsa. Pero kung di ka matuman, napag-expect na lang maunsa ka. So it takes faith, it takes courage, it takes obedience to see miracles, to receive miracles, to perform miracles. So buhata lang wala pagbagulbol. Wala gin ito yung boses nga, shucks, ani Lord, uy, matutag ka, hadlukon pa buto mo. Wala, buhata lang wala pagbagulbol. O ikaw makita milagro. Kung ikaw gamiton sa iyang mga pamaagi sa pagmilagro sa imong kinabuhi nga iyang instrumento. Mato na, ulian din sila. Kaya ang atong healing is madawat na to kung na obedience. Pero nagbagulbol pa sige bagulbol. Sige sa bagulbol nga gatanaw sa kwan, maulian ka sila. Kinanglan nga mo, tututa nga walay bagulbol. Hello, do things without murmuring. Gituduan jud ka ni Lord sa maayong pamatasan. Sa to self-discipline, self-control, ang atong kinaiya, atong i-control. Kung kinaiya na itong tapulan, ayaw pa unahin ang pagkatapulan. Kaya tapulan, dili entitled sa panalangin. Hello? Tapulan pa tamo angko, tapulan tamo simba, tapulan mo dahil, tapulan pagita mo diyok sa balay. O saan mo pag-bless anak? Ano ganing i-bless si Joseph? Tapulan siya o kugihan? Kugihan. Nanong didato si Abraham? Tapulan kugihan. Kugihan. Nanong didato gapon si Jacob? Kugihan. Isa ginang-asit nga palambuon ka, kugihan ka. Hello? Diba? Kugihan jud ka. Di kay kugihan, reklamo. Kugihan bulbul. Kugihan ka, ikaw mag-imog negatibo. Kugihan ka mag-yawit-yawit. Hello? So, nindot kaayo ang ihimo sa Ginoo nga kanang ang sa tawag ana realization sa matag usa. Nga ang epekto sa pagbagulbol ani is ang uban nagsakit, grabe nga sakit, ang uban nga matay. Di pang lisang pa sila di pa nahadlok ba yung tanap snake. Hadlok man ganin ang isa ka snake, kana papatay daghan ang snake. Hello? So usahay na ay mga pangitabo, nahitabo, tungod kay na ay reason. Siguro pagbagulbol reklamo. Sige, talisig subuon kita, talisig tawgon. Pwede nga na, ano? Sige, nagsubuon kita tawgon, kadaghan mo ng ta. Applied na siya sa tanan. Kaya kung maanad ka, sige pagulbol. Hanto na, putong na si Lord. Oh. Wala pa i-apply ni Lord ang mga walay kabagulbol. So, pero apel kagalisan, kaya tanaw ni mabuti na uko. Oh, yan, mga adi-agi din na sa magtiit. But, mga lisan tanan. Diba? Mga lisan tanan kay, pati itong pusugan niya, niliyog nito, asa di pa ako nito, asa to siya mo, kamang, masaka ba rin dito, pati ito, lisan lang, makatulog pa ka to. Hindi siya makatulog, wala naman ito eh. Ang hala sa bawal labi, ang ianan, wapay pili-pili ka sa mo agi. Hindi sila ba? Kaya ang ilabi sa nina kay mga luag, mga dagko, agi sa alalo sa iani, lusod din na dapita. Lisan ba? Pero gipadayag to ni Lord na istorya para ang tao mahadlok nga dili na magbagulbol reklamo. Amen. Oh. Ha? So, datok mo na buhata ko ng tanan nga walay bagulbol, walay reklamo, walay paglalis, kaya naman. Si Lord nasuko ko, si Lord nasuko na ay mga dili maayong mahitabo. Nalisan sila, nangapaakan sila, ang ba nangamatay.
Kaya katong wala pa, luoy ka itong nangamatay na sa upat ni Moses. Kung si Moses nagdugay-dugay hilo, naghimo, naglangay-langay siya, nag-inday-inday siya himo. No, so it takes effort pag iusa pa ito ng bronze, ila pa itong gidesign. Gidesign pa itong bronze, may mong poisonous snake. It takes wisdom, talents, nga ma-design to siya. It takes effort and time nga mahimo to siya. Pero sa diha nga nahimo na, automatic ang effectivity sa healing nila. So ito sa connection, itanaw lang. Di sa magpagtanaw kag ubi na ng milagro. Itanaw naman ito nila, wala pala gitik. Wala man sila gitik. Ang ilang obedience, wala na itong pag-take. Amen. Ang ilang obedience, wala itong pag-take nila, daw i-take nila. Basta matubay na, mura ta nagdakainom. Nakasuhod na ito sa atong system. Tanan na itong ibuhat na obedience is naghatag good effects sa itong kinabuhi. Hello. Praise God. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. So, sa naitabo, balik ko na to sa verse 5. Ha? Malipay si Lord. Oh. Please, malipay si Lord na sa cellphone taga-tanaw. Sige, tagduko-duko sa cellphone. Nasa simbahan for attendance. Pretentious. Walay respeto. So, nareklamo sila sa Ginoo, nareklamo sila ni Moses. Dili maayong asaputanan sa mga taong nagpakaroon ingnon. Sagan reklamo. Na dili katubo sa pagpangalagad sa Ginoo. Dili maayo ilang sitwasyon. Pagutbutan sa to. Ano gidala mata diri? Tutay matao, matay maino. Gano'ng ipagawas pa ta sa Egypt? Dagan ka sila reklamo. Naprovoke ang Ginoo, nasuko ng Ginoo. Wala sila nagrespeto sa Ginoo, wala sila nagrespeto sa alagad sa Ginoo. Way tanaw-tanaw sa pulong sa Ginoo. Dito na tanaw sa cellphone, sige duko-duko, busy-busy. Nasa simbahan. Wala na tayo respeto sa Ginoo. Wala pag-tubo, pag-development. They have no patience, they have no respect to God and God's servants. They have no understanding of God's plan and God's promise to them to bring them to the place of abundance. They wanted to go directly to the promised land without following the road going there. Gusto nila nga diretsyo lang sa panalangin. Dili sila gusto mag-agiok. Dalan nga sakto. Feeling sila'y sakto. Nasakto lang nga, sakto na nasimbahan. Pero wala na sakto ilang binuhatan. Di ko na ko, sakto nga nasimbahan, pero sakto ilang binuhatan. O pinanawan ka, ilang pag, dito sila nagtanaw silang cellphone. Magbatong taghandog, pagtawad si Ginoo. This is Numbers chapter 21. Ako na ta. Backward din ta sa Numbers chapter 12. Numbers chapter 12. Atong topic, do everything or do all things without complaining
or arguing or do everything without murmuring and disputing ug ang result sa pagpagulbol o pagreklamo. Balot sa result nga nabagulbol sila, ipalisan sila sa mga poisonous snakes or venomous snake, ipangpaak sila sa mga poison uban nga matay. Sa kalagot ni Lord, poisonous snakes, dili gid kay snake lang nga panghinadlok, dili gid panghinadlok. Suko na gid kay si Lord. Masuko jud si Lord sa di patuo. Nga mulipat-lipat lang tao. Amen. Oh God, thank you Lord. Kabalo ka Lord. Kasayad ka tanan Lord. Numbers chapter 12, verse 1. Another nga nagbagulbul, o sa resulta sa pagbagulbul. Lain-lain man siya. While they were at Harizot, sa dito na siya sa Harizot, Miriam and Aaron criticized Moses because he had married a Cushite woman. Si Miriam nga igsuon ni Moses o si Aaron nga igsuon ni Moses, ilang daot si Moses kay nakigbinyo si Moses o Cushite woman kaliwat ni Cush. Nahilabot sila. Ang Ginoo wala gid nahilabot. Kay naay purpose si Lord. Naay mga gitugot ni Lord na questionable sa tao, questionable sa balaod, pero ang naghatag balaod din questionable kana siya katuyuan. O dito manghilabot. Let's move to the next verse. They said, has the Lord spoken only through Moses? Ingon sila si Miriam o si Aaron. Ang Ginoo, kamo sa sarap ba maki-istorya ang Ginoo? This is jealousy and envy. Siya nga, si Moses lagi istorya si Ginoo. Hasn't he spoken through us? Dili na siya ki-istorya sa tuwad. So, dili na siya maki-istorya sa tuwad. That is a statement of jealousy and envy. Si Moses o si Aaron. But the Lord heard them. Naminaw lagi na Ginoo, tanaw lagi si Lord sa tuwa. Mo sa ako sa pagsabot ako sa pulong si Ginoo, basa sa pinasabtan ako. Ayan jud. Ang Ginoo gatanaw jud nato every day, everyone. Naminaw pud siya nato every day and everyone, every time. Naminaw gid siya. Nagtanaw gid nato sa matag usa. Pwede ta makalimod sa to, makatago sa to. Pero sa to, walay matago si Ginoo. O madayag na, unsa man atong kinabuhi, unsa man ang sa itong kinabuhi. Hello? Ang blessing na sa mga tao nga obedience. Makabarog na ka. Makabarog na ka na ikaw makabarog na ka sa imong kinabuhi. Makabarog na ka mga lagad sa Ginoo, di na kadasigunon. Is natin mailhan. This is a statement of jealousy and envy, and they murmured. Nagbagulbol sila. Sa tod, but the Lord heard them. Nakadungog si Lord sa ilang. Ano naman, di pa dungog si Lord. Kadungto na nung kagahapon na inigawas akong wall. Tagabukol dito siya na laki. Ingalag ko, babae nga tiguang, nag-anak na pa dito sa klinik. Hinahinay. Gihilot sa Ulay mo rin. Gihilot siya, sasalapit sa kita. Gi-align lang ang mga nerves niya o sana ang nerves i-align. Ang nerves mo man ay daluyan sa tubuan nga maka-apekto sa atong pag-move. Mga nerves mo nasa nervous system. Kaya bungol pa dati kulang, di nakalakaw. So, hinahinay lakaw. Ana, nagiging yung proma. Di nakalakaw. Dayon, bungol-bungol pa. Pero kabalo mo, ikuan lang ang nerves. Gi-align lang ito tanan, ang mga nag-disalign na, nag-malfunction na, nakalakaw siya, nakadungog siya. So yan, apulong sa memory align na to sa nag-malfunction ng mga member, nag-function ng mga believers. Amen. Pag realign ato sa nerves, sakitan ang pasyente sa isa-isa. Sakit juga ina. Pag realign nato sa Word of God, masakitan ta. Walga, masakitan ta, kay part na sa pag-repair, pag-restore. O kanang nabalatian, mawa na.
Kung mo, lahot tayong tadi mo tamo, di mo sipa. Nagamit kaya po siya example eh. Oh, nagamit siya example. E kung paundayunan ta siya, paundayunan to siya, mag-worse to siya, mag-worse. So kung paundayunan na to nga magsigilag panataw cellphone, duko-duko na simbahan, ito mag-worse na. So kung naman sa tikukuan na, tikuhan to bubaw daw na to, wala na yun. Gahit nagikaayo to ka ano. Ang ulong sa Ginoo, mo realign na to, o na-disalign na ta, na not-align na ta sa will ni Lord. Amen. So buhatang tanan, wala pagbulbul. So grabe ha, panong pastora, mag-realign ganita, mag-ayaw ganita na aking mga sakitan. Amen. So grabe yan, yung wali diha. Unsay kabalo silod unsay spirit kinahanglan na padungon. Amen. Every time magbasa ko sa pulos ni Ginoo, I take it seriously. Because God is serious sa iyang pagtawag nato. And seriousness is God's business. Pretentious is not God's business. Pretend lang is not God. It's of the jiggle of pretentious. Pretending to be here in the house of the Lord, pretending in the house of the Lord, but your heart is not there. Maninigamot ang nanaadiha. Makit ang inyo, kalait makita. Walain man, nagitanaw sa cellphone man ang uban. Gusto pa na ako, nadakuan pa na, madako pa na. Manakong panlangta sa simbahan, para makit ang sure, pero lain na lang tawag sa uban. Grabe yan, Pastora. Grabe, kanapoy, grabe. Next verse. Now Moses was very humble, more humble than any other person on earth. Si Moses kuno, ato panahon na. Kupsanan pag siya kinabot ng mga books na ipuan nga nasukot lagi siya kayo kay nasukot lagi siya kayo. Wala gibugnaw nga tubig kung sige kiniton digid mainit. Ana lagi ng prinsipyo. Bisan pag humble ka, patient ka, kung sige kag painiton mubukal jud ka. O pagbukal ana, di ba pagbukal ana, bisan ang taklog pwede niyang itulod. Di ba? Pwede na itulod. Ayaw sa to, ayaw pabuta nga itulod na ta ni Lord sa atong kapahamakan tungod kay di ta magpato. Hello. Nga sige simba na alit nga ingana man. Dili tanan so nagtulod sa simbahan nakasimbas Ginoo. Ito tigulang. Ito edad ato 68, 78 na to. Kung igo lang sa nisulod dito, giistorya ra to niya ang katong taong nga makatabang niya. Niya sa pagsugod nga sakitan siya. May uli sa ulit na ako kasakit mo kaysa nan. Oh. Niuli siya kay wala siya nagpa. Abot sa proseso nga hantod ulian siya. Wato na ulian 1 minute, 2 minutes, 30 minutes. Hangtod nga na okay. So sinasabot ana, kung dili ta kalahutay sa diling ni Lord para ma-realign ta ang mga nag-clapping ang mga nerves wala nag-function, dili na ma-ayo, dili na hikap, ma-align, wala dyan. Sa babawaan na to, kung na-align na, kaya normal na, dili na nato makita ang abnormalities. Nga nagakon sa mga tao na nakadaw sa pulong sa Ginoo, nga nakadawa, naglahutay, na anay kabaguhan. Pero wala kay baguhan, pag-uhunan pa ka. Pag-uhunan pa ka. Amen. Wala ko nagdaw, ingani ka ro. Because I saw.
Next verse. So immediately the Lord called Moses. Dito rin si Lord nag-call ni Moses, nagtawag ni Moses, Aaron and Miriam and said, gitawag ni Lord si Moses, si Aaron, si Miriam. Confrontation. I-confront ni Lord na tulog. Go out to the tabernacle. Gawas mo sa tabernacle. All three of you, kamong tulog. So the three of them went to the tabernacle. When the three of them went to the tabernacle, niadto sila sa ligawas ni Salman. Then the Lord descended in the pillar of cloud and stood at the entrance of the tabernacle. Oh. Ipagawas sila, kaya dito si Lord mapakita sa entrance sa tabernacle. Aaron and Miriam, he called. Walay na po si Moses, pagtawag ni Lord. Paggawas nila dito sa tabernacle, ninaog daw kuno si Lord sama sa pillar sa cloud or haligi sa cloud or panganod. O dito ni tindog ni punto sa entrance sa tabernacle. Aaron and Miriam, ingon sila kasi Aaron and Miriam ang nagbagulgol ni Moses. Sa Aaron and Miriam, he called. They step forward. Ni forward na yun si Aaron and si Miriam. In verse 5, itawag ni Lord si Aaron and si Miriam nga nabagulgulan. So then the Lord descended in the pillar of cloud. Inaonggan ang Lord sa hangigi sa panganod dito di barog siya sa entrance sa tabernacle. O gitawag niya si Aaron and Miriam both. And they step forward. Ni forward din silang duha. Kaya gitawag man sila ni Lord. Next verse. And the Lord said to them, og di na silang duha. I-confront rin sa ni Lord. Now listen to what I say. Sa paminaw mong duha. Paminaw mong duha nga, reklamador. If there were prophets among you, I the Lord. Kung naay mga propeta di kaninyo, I the Lord would reveal myself in visions. Ako magpadayag pinagi sa mga pananaon. I would speak to them in dreams. Ako makiistorya kanila sa mga damgo. Okay, ako sa nito rin na versicle ha. Ang mga propeta ko ni Lord, mag-reveal siya pananawon. Mag-istorya siya pinagi sa dreams. So siya pasabot. Nga naay mga message si Lord sa mga lagad. O puto'y tumanon. No, sa dili masabdan sa tao. Anong ingana? Siya, kung naay mga propeta da kaninyo, I the Lord would reveal myself in visions. Ako ipadayag akong kagalingon, magpadayag ko sa mga propeta, pinagi sa mga visions pananawon, o mag-istorya ko nila pinagi sa dreams. Manang before ko mag-pray sa deliverance, mag-interview sa ko. Unsay mga damgo. Unsay mga muni-muni mag-interview sa ko. Bisa ko ingon ang doktor. Unsa di ka sa nagsugod. Ingon na siya, ana pa na mo ampo para nag-diagnose sa tao nga unsa di ay. Next verse. But not with my servant Moses. All of my house, he is the one I trust. Magtanawag grabe. Gidayag ni Lord si Moses. Apan dili. Lahi si Moses akong servant. All of my sa tatibok na akong balay. He is the one I trust. So sa pasabot ni Lord, ang iyang gitawag nga alagad, gisaligan ni Lord. Musalig si Lord, babae man o laki. Pero para sa uban, ano saligan man ng babae, wala mas Biblia. Definitely, dili yawa ang natawag mo kus-blokus Ginoo. Pero para sa uban, nga nung nabali pastura, wala mas Biblia. So in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. Sa katapos sa mga adlaw, ibukon ako ang ako espiritu sa tanang mga may kinabuhi. All flesh ato pa, baig laki, bata matiguha. I speak to him face to face clearly. Ingon si Lord ng Miriam o ng Moses, Miriam o Aaron. Nakikistorya ko ni Moses naong sa naong. And not in riddles, dili sa tigmo-tigmo. Wala na siya nagsambingay-sambingay nagparable. Diretso siya. He sees the Lord as He is. Nakita niya ang Ginoo kung sa siya.
So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Nga nung wala mo nung nahadlok nga inyong dauton ang akong alagad nga si Moses. Wala man nahadlok sa criticize, pagdaon sa inyong igsuon, sa my servant. Because servant of God is greater than brotherly and sisterly nga relationship. Katilaw sila kasaba sa Ginoo itong mga badlungon, mga reklamador. Sila give special attention, special call. Ni kadungog itong mga tao. Nagitawag sa Kurtis Ginoo. So to, Miriam and Aaron. Ang Ginoo ng istorya niya. Di ba yung si Moses na ba istoryahan si Ginoo? Istorya na gisas Ginoo, pero istorya sa Ginoo gikasabaan sila. Di ba? Nireklamo ko sila. Si Moses na ba istoryahan si Ginoo? Dili gano'n di siya istorya. Istorya na gisas na pero dili man yung pag-iso kay gikasabaan man sila. Nga naman, nagreklamo sa to, do all things without murmuring and disputing. Wala itong topic karon sa Sunday school. O ang resulta sa pagbagulbul o pagreklamo. Ikaduhan naman yung story. Kanina, ang resulta, gitbat. Walang poisonous snakes. Nangalisan sila, nilibakan sila, kung nangamatay ang uban. Nahago pa si Moses. Pero nigawas ang talent ni Moses na magimog bronze snake. Mugawas ang talent kung naay sitwasyon. Kung namusabot, o gadagang talent, mga alagad sila nga obedience. Ito, when God's instructions are obeyed, it can stop. When God's instructions are obeyed, can stop. God's instructions when obeyed can stop distractions. Balik ko na po. God's instructions when obeyed can stop distractions. Makaundang din sa mga kadalag mo. So why were you not afraid to criticize my servant Moses? Let's move to the next verse. The Lord was very angry with them. Nasugot kuno kay si Lord kang Moses o kang Aaron o kang Miriam. Kasi kasok sa to, the Lord was very angry with them. Ano nasuko si Lord kang Aaron o kang Miriam? Nagreklamo sila. And he departed as the cloud moved from above the tower. Uman og pangasaba ni Lord kang Moses o kang Aaron o kang Miriam. Nakikistorya si Lord ila pro pangasaba. Human nag-istorya ato, ni Hawa din si Lord, departed as the cloud moved from above the tabernacle, and there stood Miriam, her skin as white as snow from the leprosy. Munin to. Unsay result, kung magbagulgul ka, balatian. Nagsangla din si Miriam. So si pasabot ani, atong ni Aki, the spirit of lying and the result of lying, negative ya panana. So ang atong mga kinaiya, atong mga sala, maghatod og balatian, maghatod og kamalasan. Sakto dili. Sakto. Naay reason nga nung naay mga panghitabo, naay uban pud gitistingan na ni Lord. So, pag human kinistorya ni Lord, nakasaba siya ni Miriam ug ni Aaron. Alikod din si Lord, libiya din si Lord. Gusto sila istorya sa Ginoo. Istoryahan sa Ginoo, pero istorya nila palasaba nga istorya. So yung mga panahon, makasabaan ta. O karong buntag, nakapakasaba na si Lord. Amen. Amen. Wala siya pili. Kaya dili siya gusto nga mag-tolerate sa atong sala. Dili siya gusto nga ang atong sayop, ang sayop makasuyop nato sa papalayo sa Ginoo. Again, ang atong sayop makasuyop nato papalayo sa Ginoo. Makasuyop nato kayo sa suyop punta kayo ng impyerno. Ganina sa vision gabaling prayer time na sa dawn prayer. Grabe, first time na ko sa Bunson. Tubig na baha. Dahil laing direksyon, paingon, anak, luagit baha. Na ay anak, din paingon, tubig, grabe, cute, na ay brown, na ay, kanang ko, anak, dark, isa na, anak, tubig, anak, dito, iba na, anak, tubig, anak, tubulos tubig. Ay go, Lord, i-cleanse, Lord, i-cleanse me. I-close ang portal sa water kingdom. I-close ang portal sa water kingdom.
Hangtod ang last gid pagigbisog pinagi sa prayer. Hangtod nga naa na siya waterfalls nga clear na siya naluang. Idroy gid ako unda ko pray kada ko di ko kalimot. Unda ko pray kasi ako na idroy na pa nako. Si Queenie po, draw po siya, iya. Oh, marami ko, unda prayer kay may draw sa kay basi balintay kay anak ko siya, anak. Why? Sa to, God speaks to His servants through dreams and visions. God reveals Himself through visions and He speaks through dreams. And many more pa. Human, nag-istorya ng saba si Lord kang Miriam o kang Aaron. Nilakaw si Lord, ibiyak na si Lord. And then, mo rin to si Miriam. Ibilinan din ni Lord og sakit si Miriam nga sangla. Her skin as white as snow from leprosy. When Aaron saw what had happened to her, nga man nga si Aaron wala. Nga si Miriam raman. Remember nga si Aaron na siya called sige na special call body siya ni Moses. Right hand siya ni Moses. Kung alagad si Ginoo na ay favor, makasap-an pero na ay favor gamay. Sila man daw nagreklamo, sila ang taduha sangla. Ngano si Miriam naman. Kuyaw kung si Lord nasuko. Kung mag-istorya, nidilin si Lord sakit nga sangla kang Miriam. O sa hinungdan, reklamador sila, nag-complain sila, nagiglali sila sa to. Ato topic, do all things without murmuring and disputing, and the result of murmuring and disputing. Lahin na to. Next verse, o sa naitago. When Aaron saw what had happened, verse 11, he cried out to Moses, "Oh, my master, please don't punish us for this sin we have so foolishly committed." Okay. Kung sa daw kuno, sa verse 11, he cried out to Moses, "Oh, my master, please don't punish us for this sin we have so foolishly committed." Anak pa ka-realize. Hindi, reklamo karon magpakitabang na. Cried out to Moses, "Oh, my master." Si Aaron, he cried. Si Moses, ni cried out, si Aaron, ni cried out ka Moses. Hilak si Aaron. Naisuon ni Moses. Di ba si Miriam o si Aaron, magsuon man sila. Ang duha nagreklamo, si Bagulbul, si Aaron o si Miriam. Pagkakita ni Aaron, isanglan na iyang isuon nga si Miriam. Tiyabaw si Aaron ka Moses, ingon siya, "Oh, my master, oh, akong agalon. Please don't punish us for the sin we have so foolishly committed." Anak pa siya ka-realize nga, kabuang to ang ilang pagkisulti ato. Walay bulos, walay naga. Alam na to si ESB ang sige, pagsulti anak. Compare na itong look of first ESB. Verse 11. And Aaron said to him, "Oh, my Lord, do not punish us, because we have done foolishly and have sinned." Parihara. Aaron said to Moses, "Oh, my Lord, do not punish us because we have done foolishly and have sinned." So, usa ka kabuang, usa ka sala ang magreklamo, magbagulbol. Muna na ay mga pangitabog na dili maayo, kay na ay hinungdan, kay atong bakba, gawa nato na pugi, atong kasi kinaiya nga di maayo, o diretso na din kag witik. Pag siluday mo witik, mara kita kitik. Yanap titik. Yanawitikan ni Lord. Hangyo sila. Kanina, grabe na reklamo. Gabi ng bash. Karon, hangyo na sila. Nadili sila sa silutan sa ilang kabuang. Yung pag-istorya at isang sala. Next verse. Don't let her be like a stillborn baby, already decayed at birth. Hangyo si Aaron para sa igsuon nga manghud. Sa ayaw tuguti nga si Miriam sama sa kanang bata, already decayed at birth. Nga gaka, o anak, gakadugta na bisan pa sa iyang pagka-tao. So Moses cried out to the Lord, "Oh God, I beg you, please
heal her. Bisan to ingato, gireklamo si Moses, pero nag-ampo gapon siya, kaya maumagit po yung rule. Hello? Nag-ampo. Kung tungod sa pag-ampo ni Moses para kang Miriam, naulian si Miriam. Pero wala pa niritso ni siya, gi-isolate pa siya. Okay. Let's proceed to verse 14. Nag-ampo man si Moses, di ba? Para kang verse 13. But the Lord said to Moses, 13. So Moses cried out to the Lord, "Oh God, I beg you, please heal her." Naghangyo si Moses sa Ginoo nga, "Lord, ayuhan taon si Miriam ako igsuon." Sinong dan nga nag-leprosy si Miriam? Nagbagulbul, nagreklamo. So gamay ra ang nga sala, pero dakog punishment. Hello, bagulbul, kadyot rin bagulbul. Butang talag, 5 minutes, pila rin bagulbul, 5 minutes, 5 minutes na bagulbul. Pero ang resulta, kaulawon, balatian, nga makasusuko. Next verse, 14. But the Lord said to Moses, kaya nag-ampo man si Moses kang Lord. But the Lord said to Moses, if her father had done nothing more than spit in her face, wouldn't she be defiled for 7 days? Siya, kung ang iyong papa, walay nabuhat niya, bisan pagluwa sa iyang naong, how wouldn't she be defiled for 7 days? Dili ba ang ay mahugawan siya 7 days? 7 pa kaadlaw ang iyang silot. Anak siya maulian. Wouldn't she be defiled for 7 days? Kaya ang leprosy, it means nga hugaw ka. 7 days siya. Gibuhat niya mga 5 minutes na nireklamo. Pero ang iyang silot, 7 days na kaulapod nga, nikalit lang siya kasangla. So careful tas atong mga baba, atong mga kinaiya na di maay. Nga reklamo to si Ginoo, reklamo tas alagad si Ginoo. So keep her outside, ingon si Lord, ipagawas siya sa camp for 7 days, and after that, she may be accepted back. She may be accepted back. Sa ato pa, during ang panahon, iobserbahan siya, kung mag-humble down pa siya. Iobserbahan siya, pareha ba yung kinaiya na reklamator? Hilabtunon. Let's see the ESV on that first. Let's see the ESV. That she may be, after that she may be brought again. Kuan pa siya? Kanang conditional. Human anang 7 days. Basta babalik na siya dala sa kampo. Sa ito pa, gi-exile sa siya. Gi-palayo sa siya. Gi-isolate sa siya. Aron di siya makatakot sa iyang sala. Conditional pa sa 7 days. So within 7 days, kung mag-repent siya, mag-humble down siya, pwede nang maulian siya completely. Pero dili kay, sa to, ang isa katambal sa balatian, humility, obedience, and faith. Amen. Ang tambal sa balatian sakit, humility, faith, and obedience. Kung ato nang buhaton, na anay kaayuhan. O di na to na buhaton, wala tayo kaayuhan. Remember, di na to napaliton. Di na to napaliton. Di na to nalinyahan. Naaras atong kagalingon kung ato nang buhaton. Sige, anytime and anywhere and anyone can able to do it. Amen. Ingana ang grasya ni Lord. Ingana ang power ni Lord. Ingana ang healing ni Lord. Ingana ang mercy ni Lord. Ito buhatan tanan mo na bugutbut. Kaya kung magbagutbut, masuko si Lord. Masuko siya. Kuyo siya masuko. Makalit na kausap ang atong. Makalit ang abnormal ang normal. Amen. Ang normal, makalit og abnormal. Dili nga ni abnormal ko na una. Normal imong pagbati, normal imong skin. Normal imong ako na normal. Ma-abnormal, mananay ka usapan. Next verse. Last. So Mary was kept outside the camp for 7 days, and the people waited until she was brought back before they traveled again. So now, wala pa sila ka-travel. Halatan pa si Miriam. Kaya kung mo-travel sila padayo, mabias Miriam. So siya pasabutan ni, maamong ang kadaghanan kung naay bagutbutan, naay mga taong dautan. Dili sila kapadayon. Sakto, dili. Sakto,
Mary was kept outside the camp for 7 days. Gipalayo siya, gipagawa sa kampo for 7 days. Kay ugaw man siya, silutan siya. And the people waited until ang pangmata nagpaabot niya until she was brought back before they traveled again. Ipaabot siya na makabalik aron makapaday na sa travel. So napakgan ang ilang journey. Naapektuhan ang ilang journey tungkol lang sa pagbagot ni Moses o ni Aaron o ni Miriam. It delays the journey to the abundance, to the land of promise. So, nang resulta sa pagbagot-gut, pag-complain, pagreklamo, daghang tagreklamo, daghan siyang epekto nga di maayo. And it can affect everyone around us. Ito, pila lang, pwede 5 minutes, or wala na 1 minute, pagreklamo nila. Pero ang silot ni Miriam, 7 days, conditional pa, kung dili siya magtarong, di pa siya mauli ang 7 days. Di ba? Sa to, kung magpa-check up ka, ingon ang doktor, 7 days, balik, delicate, follow-up check up. Yulikan ka po. Hello? Kung i-take ni mo regularly ang prescription, ang dosage, naging posibilidad na maulian. Kung ang dosage ni Lord, o instructions ni Lord, prescription ni Lord, apin na ng dosage, anak, maulian dyan ta. Amen. So, di ta patuo. Bisag simba. Hatag yapon tag balatian, nga naman. Hatag yapon tag kasuko ni Lord. Sige, tagtagak siya, duko-duko. Ibis maulian ta. Kakadugagan na to. Problema, kakadugagan na to balatian, nga naman. Suko ba si Lord? Amen, dili? Nasimbahan na, busy kasi tanaw-tanaw. Ipakita na to sa screen, kaya makikita. Lain man kilang tao. Suko si Lord, wala improvement, wala development sa iyang Kristuhan ng kinabuhi. Sinabi niya pa sa tinuod na. May lipod-lipod para sa kanin. Oh God, hallelujah. Hallelujah. Last verse 16. Then they left Hazeroth and come in the wilderness of Paran. E gani sa Horman to. Anak pa din, naulian na gitawang siya. Pati pa lang hinulso. So, naka-realize ito siya na diligid maayo. O, dahil ko siyang character sa story para kitang tanan, mag-learn. Na diligid maayo, magreklamo sa Ginoo, magreklamo sa alagad sa Ginoo. Amen. Sa grasya naman karon. Ang grasya si Lord, tinuod na anak, pero disgrasya, gapon siya, hatag siya disgrasya, o di kita patuo. Hello. Oh, glory to God. Let us pray. Oh, thank you, Lord. Salamat for reminding us through different stories in the Bible. Help us all, your people, your children, to fear you, to not complain, to not murmur, to not argue, to not say negative things towards the Lord, towards God's servant. Nagisalikan ni Lord nga may mong iyang alagad, may mong isulubuan. Help your people to learn lessons from different stories in the Bible. Aron ma-align ang among kasing-kasing una-una. Ma-align ang among kalag espiritu di akanimo, Lord. Kung dili kami makaprobok nimo, dili kami makapungot kanimo. Dili ni makasab-an nimo, Lord. Kaya kung wala pa ito nimo buhatan, Lord, tolerate silang Miriam o si Aaron. Dili ni mo gusto nga madasa ni sa among bunuhatan, dautan kino. Sanctify and bless your words. Seal it with your precious blood, O God. In Jesus' mighty name we pray, and everyone will say, Amen.